Sama-sama tayong magiging tarakili. Sa Makati City raw ibinaba ni Senador Robin Padilla si Senador Bato de la Rosa pag-alis nila ng Senado madaling araw ng May 14. Ayon po yan kay Padilla na iginit ding hindi niya itinakas si de la Rosa. Ang NBI nagtalaga na ng tracker teams para hanapin ang senador. Saksi si Ian Cruz. Nasaan na nga ba si Senador Ronald Bato de la Rosa? Huli siyang nakuna ng CCTV sa Senado madaling araw ng May 14. Kasama niya si Senador Robin Padilla na sumakay sa sasakyan ni Padilla at umalis sa Senate Building. Base sa pahayag ng opisina ni Padilla, bumaba umano si de la Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng kanyang sasakyan. Hindi na umano tinanong ni Padilla kung saan siya pupunta. Hindi rin binanggit kung saan sa Makati. Pero ayon sa isa naming mapagkakatiwalaang source, mula Senado ay tinahak ng SUV ni Padilla ang Jose Jocno Boulevard papuntang EDSA. Mula EDSA Makati ay kumaliwa ito sa Arnaiz Avenue hanggang makarating sa kanto ng Ayala at De La Costa kung saan bumaba umano si De La Rosa. Bineberipika pa namin ang mga impormasyong ito. Git ni Padilla, hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala naman daw warrant. Hindi anya siya nakatanggi nang sabihin ni De La Rosa ang sasabay siya, lalo't walang sasakyan si De La Rosa dahil inihatid lang siya sa Senado ng sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Para raw sa kanya, hindi fugitive si Bato. Taliwas sa turing sa kanya ng Department of Justice kaya pinaaresto na siya sa mga alagad ng batas. Senator Bato is fugitive from justice. Pinakikilos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang puwersa para arestuhin si De La Rosa. We will implement the warrant of arrest. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba. Ang main manhunt natin, of course, is ang ating intelligence group as well as our criminal investigation and detection. Ang CIDG hindi kinumpirma kung nasusundan nila ang kinaroroonan o natatrack pa nila ang lokasyon ngayon ni De La Rosa na dati ring nagsilbing PNP chief. The mindset of Senator De La Rosa is the same as the mindset ng mga Philippine National Police personnel na active ngayon. Okay. We must remember na dati siyang PNP officer. So I'm sure, and from my expression, body language, and the way I answer, ano niya po yon, i-interpret niya yun. Understood. He is a good intelligence officer. Ang masisiguro raw nila sa ngayon. What I can say is he is still inside the country. Humiling na raw ang DOJ sa Interpol na isailalim sa red notice si De La Rosa. Pero mas makabubuti pa rin daw ayon kay PNP Chief Nartates kung susuko na lang si De La Rosa. Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atuang, we have Saltico, we have Pantag. Ayon sa CIDG, oras na madakip si De La Rosa ay dadalhin nila siya sa CIDG at daraan sa karaniwang booking procedure at medical examination bago i-turn over sa DOJ. Ang NBI nag-deploy na ng tracker team para hanapin si De La Rosa. Walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. Git pa ng NBI, tanging kay De La Rosa lang daw nila dapat personal na isilbi ang kahit anong arrest warrant alinsunod sa rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up, no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Binulabog na malakas na pagsabog ang mga residente sa Cabuyao, Laguna at nasundan ng sunog ang pagsabog na nagmula raw sa pabrika ng paputok. Saksila, si Jamie Santos. Jamie? Pia, pasado alas 6 ng gabi nang mangyari ang insidente na nagsimula umano sa imbaka ng mga materyales ng paggawa ng paputok.
Kitang-kita sa kuhang ito ang lakas ng pagsabog mula sa isang property. Sa lakas ng impact, nagalaw ang pwesto ng kamera. Ang pagsabog nasundan ng sunog at makapal na usok. Sa laki at kapal nga ng usok, tanaw ito sa kalapit na barangay. Agad na rumisponde ang mga bumbero matapos matanggap ang report. Itinaas agad sa unang alarma ang sunog. Damay sa pagsabog ang mga kalapit na bahay. Nasira ang ilan sa kanilang mga bubong at kisame. Kwento ng ilang residente, kala raw nila may nagte-testing lang ng paputok. Pero bigla na lang daw nasundan ito ng malakas na pagsabog. Halos mayanig daw ang lupa. Kaya matinding takot ang kanilang naramdaman. Pasado alas 7 ng gabi, idineklarang fire out ang sunog. Ayon sa BFP Kabuyaw, wala silang dinat ng tao sa loob ng imbakan. Nakita raw nila sa loob ang drying area, storage area at isa pang area na di patukoy kung ano ito. Sa inisyal daw nilang pagtingin, walang permit at fire safety permit ang naturang imbakan. Narito ang magkakasunod na pahayag ng mga residente at opisyal ng BFP. Ay tapos yun po sumunod, abay ang lalakas na, ang lalaki na po ng apoy. Ay makita po namin yun, binisita ko. Kasi nga na ano tong kesame nito, pumunta po ako, ay tanggal po yung bintana. Sobra pong lakas talaga, as in yanig po yung lupa. Nung sumabog po, nakita namin bumagsak, may bumaba na po kami. Sobrang lakas po. O sobrang lakas. Kasi gawa ng malapit na yung apoy, pagbaba namin, nakita namin yung apoy eh. May imbakan po dito ng ng mga raw materials po sa paggawa ng paputok po. Hindi pa po kami makakapagbigay ng ng opisyal na pahayag kung ano ang pinagmulan kasi sa kasalukuyan po iniimbestigahan pa ito. PIA nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Inaalam din nila kung sino ang may-ari nito. Hiling din PIA ng mga residenteng naapektuhan na sana itulungan silang maayos ang kanilang mga nasirang bahay. Live mula rito sa Kabuyaw, Laguna, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Overloading ang isa sa tinitingnang dahilan kaya tumagilid hanggang sa tuluyang tumaob ang isang truck sa Pasig. Karga ng truck ang mahigit 40 tonelada ng harina. Saksi si Jamie Santos. Patagilid na bumagsak ang isang trailer truck sa intersection ng Shaw Boulevard at Pioneer Street sa Barangay San Antonio sa Pasig pasado alas 10 ng umaga. Matapos umano itong mawala ng balanse habang paliko pakaliwa patungong Shaw Boulevard westbound lane. Kwento ng driver ng truck, galing siya sa kanilang warehouse sa Pioneer at patungo sana ng Pulilan, Bulacan. Hindi naman daw mabilis ang kanyang takbo, kaya nagulat din umano siya nang tumagilid ang minamanehong sasakyan. Pero duda raw niya. Nagulat na lang ako may kumalabog siyempre, pumreno ako na tsaka ako kinabahan, nakala ko mayroong naipit ba, gano'n. Kasi nakita ko na sa side mirror din na bumaliktad talaga. Pero hindi ko siya talagang matulid. Mabagal lang. Sa tingin ko, posibleng sa gulong siguro, gano'n na pumutok. Pumutok din kasi yung gulong. Saan bahagi, sir, yung pumutok Dito. sa likod? Yung tractor sa likod. Batay sa inisyal na investigasyon ng Pasig Police, kargado ng tinatayang 1,600 na sako ng harina o humigit kumulang 41 tons ang truck, dahilan upang tumagilid ang flatbed nito. Isa sa mga tinitignang anggulo ng mga otoridad ang posibleng overloading o sobrang bigat ng kargamento nito. Dahil sa insidente, pansamantalang bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Ang cost ng traffic natin about dyan sa truck, gumagawa kami ng about na ibang ruta na pwede mapaluwag namin o saan ibang dapat way na sa natin nilalagay para mabawas-bawasan yung volume. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang alisin ang tumagilid na truck. Mano-manong inalis sa kalsada ang mga sakong nahulog mula sa truck at ikinarga sa isa pang truck. Pasado alas 4 na ng hapon pero hindi pa rin tapos alisin ang mga sako ng harina sa lugar. Kaya pinapamadali na ito para di na makadagdag sa bigat ng daloy ng trapiko. Sana matapos na maaga, mabigyan tayo ng magandang balik normal yung daloy ng traffic. Baka po mabutas. Katulad po, sako po yan, harina. Baka mag-apekto pa lalo yung usok o tinatawag na parang moist na ng harina natin. Sa kabutihang palad, wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Bagamat nagdulot ito ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para malaman ang tunay na dahilan ng pagtaob ng trailer truck. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
Arestado ang lalaking suspect sa pagnanakaw ng mga gamit sa pinagtatrabahuan niyang bodega sa Santa Ana, Maynila. Ang giit ng suspect na gawa niyang krimen dahil hindi raw ibinigay ng may-ari ng bodega ang bahagi ng kanyang sahod. Ating saksihan. Pagkatunog ng alarm, nagdatingan ng pulisya sa isang bodega sa Punta Santa Ana sa Maynila nitong Miyerkules ng madaling araw. Inaresto nila ang 27 anyos sa suspect. Nabawi sa kanyang ilang construction tools na ninakaw umano niya. Dati na siyang nakakuha doon ng mga tools. Lagi ding nire-report ng warehouse na nawawalan sila ng mga kagamitan. Ilang araw bago siya maaresto, nakunan din ng CCTV ang nasabing suspect sa bodega. Tila nagulat at nataranta ng marinig ang alarm. Isang araw bago yan, nakita din siyang umiihi sa gilid ng parehong bodega. Regular niya ng pinagnanakawan nito. Pinapatay niya yung kuryente na siniswitch off niya para hindi siya maabutan. Na-recover mula sa suspect ang revolver na kargado ng bala. Inaalam na kung nagamit sa iba pang krimen ng baril. Ayon sa pulisya, dati na ring nakulong ang suspect. Dati na rin itong nangulungan sa robbery at membro ito ng isang grupo ng Sputnik Gang. So siguro dahil nakuha na niya na ito, binabalik-balikan niya lang yung warehouse na yun. Tinangay din umano ng suspect ang isang aircon na ibinenta niya sa junk shop sa halagang 300 pesos. Nasampahan ng reklamo ang suspect na aminado sa pagnanakaw. Pero nagawa raw niya ito dahil sa galit sa may-ari ng bodega. 4 na araw daw siyang namasukan doon bilang mason pero hindi umano ibinigay ang huli niyang sahod. Pinagano po nila ako doon, pinaghalo, hakot ko, buhos ko, tapos hindi po nila binayaran. Yung huling araw ko dapat 700. Gusto pa nila gawing half day, 350. Paano naman po yung pagod ng tao? Siyempre, pagkain ko pa. Pagkain namin ng pamilya namin. Sinusubukan naming makuha ang panig ng may-ari ng bodega. Pagnanakaw din ang dahilan ng pagkakaaresto sa isang lalaki sa Quezon City. Ikaw ay inaaresto sa pagnanakaw. Huli cam sa CCTV ang 33 anyos sa suspect na nagsilbing lookout sa pagnanakaw sa isang Lotto outlet sa Novaliches nitong Miyerkules. Ang krimen, nadiskubre ng empleyado na pumasok kinaumagahan. Nakita niya na forcibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung Lotto betting machine. Arestado rin ang 25 anyos na lalaking nanloob sa Lotto outlet. Nabawi sa kanilang Lotto betting machine na 24,000 piso ang halaga. Pero pira-piraso na ito. Ayon sa pulisya, dati na rin nakulong ang 25 anyos sa suspect dahil naman sa iligal na droga. Aminado siya sa pagnanakaw. Ngayon, yung mga gamit po, yung ako po dun sa may loob. Anong gagawin mo sana doon sa ninakaw mo na yun? Kasi binigay ko po sa kanila yun, ma'am. Ang naarestong lookout, pang-6 na beses na raw naaresto dahil sa pagnanakaw at iligal na pagsusugal. Sa korte na lang po kami magsasalta, sir. Tinutugis naman ang isa pang suspect. Sasampahan sila ng reklamong robbery. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Nagsampa ng reklamong perjury si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Kaugnay po ito ng testimonya ni Trillanes nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara noong April 22 tungkol sa mga bank account umano nila ng asawang si Vice President Sara Duterte at pagtanggap umano ng pamilya Duterte ng milyon-milyong piso mula sa isang drug personality. Sa reklamong inihain sa Pasig City Prosecutor, mariing pinabulaanan ni Carpio ang mga alegasyon. Tinawag niya itong mapanira, malisyoso at pure black propaganda. Walaan niya siyang ganong pera sa bangko at wala siyang ugnayan o tinanggap na pera sa sinumang drug personality. Tumagi munang magbigay ng tugon si Trillanes, kasunod ng payo ng kanya abogado habang hindi pa nila hawak at sa pag-aaralan ang kopya ng reklamo. Sinampahan ng reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng 75 milyong piso mula sa 3 donor. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Saksi, si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses.
Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ng 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam po ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Joseph Morong ang inyong saksi. Aabot po sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng solar street light ang tinangay sa Iloilo. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking nakasombrerong tila may pinaggagawa sa taas ng solar street light. Pagbaba sa poste, bit-bit na niya ang 2 street lights. Hindi pa nakontento, inakyat na rin niya ang isa pang poste. Kuha ang video sa Barangay Bolong Weste, Santa Barbara, Iloilo noong May 11 pa. Ayon sa Pangulo ng Liga ng mga Barangay, nadiskubre nila noong nakaraang linggo lang na unti-unting nawawala ang mga ilaw sa kanilang lugar at 2 karatig barangay. 129 na solar street lights na proyekto ng Department of Public Works and Highways ang tinangay ng mga kawatan. Ang kabuuang halaga ng mga ninakaw aabot sa 4.3 million pesos. Kadako nga lusis para sa gobyerno, nga ginawa ka gobyerno kabulig para nga matigayon nga magnami, ma-beautify ang lugar kahit kamaan man kamo. Luwas ka at town with heritage kami, alagyan pa ni pa airport. Nakilala na ang lalaking na videohan. Napag-alamang siya rin pala ang suspect sa pagnanakaw ng mga streetlight noong nakaraang taon, ngunit hindi umano nasampahan ng reklamo. Kasabwat ng lalaki ang kanyang kapatid at kaibigan sa pagnanakaw. Hinihintay umano nila na wala nang nagbabantay na tanod bago isagawa ang pagnanakaw. Mas ginasaka nila ang kay nubuo mo lang sa actually ang street light mo ang sa side na bala. So may dala silang gamit, ginalubad lang nila ang mga bolt. Amula na kuhaon lang bolt tapos makuha naman dayon ng ang solar lights. Ayon sa opisyal ng ahensya na nakausap ng GMA Regional TV, magsasampa sila ng reklamong robbery laban sa suspect. Sinisika pa na makuhanan ng statement ang DPWH 4th District Engineering Office, ngunit walang pwedeng magpa-interview. Ako si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakaamba muling tumaas ang presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, nasa piso at 50 sentimo ang posibleng itaas ng kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Base po yan sa 4 na araw na trading. At isa po sa tinitingnang dahilan ay ang tensyon sa gitnang silangan.
Tinawag na overkill ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagpapaputok sa Senado ng mga taga-Office of the Sergeant-at-Arms noong May 13. Natanong naman si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III kung handa ba siyang tumulong sa pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Saksi, si Marie Zumal. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity, sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Sinooy PNP CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III ang nanguna sa pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa mailipad siya papuntang The Hague, Netherlands. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. At ngayong may direktiba na ang DOJ para arestuhin naman si Senador Bato de la Rosa, natanong si Torre kung handa ba siyang tumulong sa pagtugis sa dating kabaro na dati ring nagsilbing PNP Chief. Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? Basta may information na si Senator ay nandun sa landfill, sa waterways, sa ilog, pwede. Basta sa MMDA area, nandun sa kalsada, o, di ba? Sa ilalim ng kanal, sa imburnal, o yan, pwede. Ipinunto ni Torre na mga otoridad na ang nagsabing mayroong legal na warrant of arrest. Institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. We have to respect the process, let the systems work, because police sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Anya, handang tumulong ang MMDA kapag hiningi ng mga investigador ang kopya ng mga CCTV footage sa palibot ng Senado noong araw na umalis doon si De La Rosa. Nangyari ang pag-alis ni De La Rosa ilang oras matapos ang putukan sa Senado. Tinawag ni Senador Panfilo Lacson na trigger-happy ang pagpapaputok ng mga taga-OSAA o Office of the Senate Sergeant-at-Arms. Meron ng findings, initial findings yung PNP, yung CIDG, na sinabi nila naging trigger-happy yung aming OSAA, na siya yung una nagpaputok, several bursts, at hindi pa malinaw kung ano yung conclusion. Base sa resulta ng ballistics examination ng CIDG o yung pagsusuri sa mga baril, bala at basyong nagamit sa insidente, 4 na baril ang napatunayang pinaputok noon. 3 mula sa taga-OSAA at 1 mula sa NBI. Ayon sa CIDG, aabot daw sa 44 fired cartridge cases ang na-recover mula sa crime scene. Sa bilang na ito, 36 ang nakuha sa loob ng Senado, habang 8 ang nakuha sa labas, malapit sa Bridgeway papuntang GSIS. Lumabas sa ballistics examination na 26 na fired cartridge cases ang nagmula sa 9mm CZ Scorpion Evo na pinaniniwala ang hawak ni retired Police Major General Mao Aplasca noong insidente. Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng OSAA na wala naman pong umaatake sa kanila. 4 daw ang pinaputok ni Jome Ledesma at 9 ang pinaputok ni Charlie Montilla. Pareho silang taga-OSAA. 5 naman ang pinaputok ng ahente ng NBI na si Darwin Francisco. Iba si Francisco sa inaresto ng Pasay Police na NBI volunteer na si alias Mel Oragon. Wala pa silang pahayag. Based on our investigation, ma'am, and the review of CCTV footages, he was not there during the time na nagkaroon ng putukan. Both sa side ng Senate building and the GSIS building, isang NBI lang po ang nagpaputok. And that is NBI agent, Senior Agent Darwin Francisco. Ayon pa kay Morico, batay sa trajectory at lokasyon ng mga tama ng bala, lumalabas na walang direktang umaatake sa mga tauhan ng OSAA nang maganap ang sunod-sunod na pagpapaputok. Naghain na raw ang CIDG ng rekomendasyon sa DOJ para sa posibleng paglabag ng mga sangkot sa umiiral na batas at alituntunin sa paggamit ng baril. Wala naman daw inirekomendang kaso laban sa 2 NBI agent na kasama sa operasyon dahil nakita nilang profesional ang kanilang pagganap sa tungkulin. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Patuloy na idedetine sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa inilabas na desisyon ng International Criminal Court Trial Chamber 3. Alinsunod sa mga panuntunan ng ICC, nire-review o sinusuri ang patuloy na pagdetine sa isang akusado kada 120 araw. Itinakda na rin ng Trial Chamber 3 ang mga pag-uusapan sa unang status conference para sa kaso ni Duterte na nakatakda sa May 27. Dito, tatalakayin ang mga panuntunan, mga usapin tungkol sa mga biktima at mga ebidensya at iba pang kailangan linawin bago ang mismong paglilitis. Inaprubahan ng Trial Chamber 3 ang kahilingan ni Duterte na hindi dumalos. Kabilang ang mga tinatawag na hostile witness sa mga sinasala ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sinasala ngayon ng House Prosecution Panel ang listahan ng mga witness na posibleng ipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga hostile witness o yung ang interes ay pareho o kalinya ng interes ng bise. Hindi lang daw isang hostile witness ang kinukonsidera. Are you at liberty to name them right now? Unfortunately, ma'am, I'm not. But I can think of at least 3 to 4 hostile witnesses. Is there alignment or closeness with the VP on a professional or on a personal level? We are leaning on professional interest po. Mahigpit ang pagsasala sa mga posibleng witness. Hostile man o hindi. I guess you would say it's not final until we reach the pre-trial. We can say that the case is ready, definitely, and the witnesses would be sufficient. But of course, we want to exhaust all avenues. So we're still looking at additional witnesses pa naman po. Sa June 15 nakatakda ang pre-trial ayon sa lead prosecutor na si Representative Jervy Luistro. Bukod sa mga witness, mahigpit ding sinasala ng House Prosecution Panel ang mga tutulong sa kanilang private prosecutor. Sa ngayon, isa pa lang ang pinapangalanan, si Attorney Lorna Capunan. Titingnan din natin yung profile ng mga abogado dahil baka mamaya mapapasukan din naman tayo ng mga abogado na pakawala dun sa kabila dahil syempre may mga technique, may mga confidential matters no, na i-discuss dito per grounds. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Ilang driver na kalahok sa service contracting program hindi pa nababayaran. Sa kabila yan ng pagtatapos ngayong araw ng programa kung saan magsasakay ang mga PUV ng mga pasahero na may 20% discount sa mga takdang ruta kapalit ng 30 piso kada kilometrong biyahe. Wala pa po sabi sa December pa daw parang malabo na ta. Na-meet dito yung very reason or objective of having po itong SCP. Yes po, tama po yun ma'am. Na masaya ang operator, masaya ang pasahero. May mga operator na hindi po nagbigay ng 20%. Ang pinalit naman po namin sa kanila ay show cause. Pero walang malinaw na tugon sa kung kailan babayaran ng mga driver maliban sa maaari silang dumulog sa LTFRB. Mahigit 8.3 million pesos na halaga ng shabu, bistadong nakatago sa mga parsel na idineklarang parte ng makina. Ayon sa BOC na iya, nasamsamang mahigit 1 kilong droga mula sa padalang galing Uganda na dumating sa Pilipinas nitong Marso. Ipadadala dapat ito sa Cavite. Itinurn over na ang kontrabando sa PIDEA. Broadcaster sa local radio sa Pikit, Cotabato, patay sa pamamaril. Base sa investigasyon, sakay ng motorsiklo at pauwi sa kanilang bahay si Nestor Micator at kanyang asawa ng tambangan sa Malidegaw Special Geographic Area o SGA Barm. Sa ulo na puruhan ang biktima. Nangyari ang krimen halos 50 metro mula sa kanilang bahay. Tinutugi sa mga suspect na riding in tandem. Iniimbestigahan kung may kinalaman ito sa trabaho ng biktima o sa katungkulan umano niya sa barangay. Ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. 40 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng danger level na heat index. All's well that ends well sa pagtatapos ng GMA Prime Action Drama Series na Never Say Die. Sa finale episode ngayong gabi, nahuli na ng pulisya ang pinuno ng sindikato na si Verdugo, ang karakter ni Richard Yap. Puno naman ng emosyon ang karakter ni David Licauco na si Andrew sa pag-asang mabibigyang hustisya ang pagkamatay ng kanyang ina. Nagpasalamat at nagpaalam na rin si Andrew sa mga kaibigan sina Jinho at Peter na ginampanan ni na Jisoo at Rahil Birya.
Nagtapat din si Andrew ng pag-ibig sa karakter ni Jillian Ward na si Joey pero hindi pa raw oras. Ayon kay Joey, may naiwan tuloy na tanong sa mga manonood. Posible pa kayang madugtungan ang kanilang kwento? Hindi lang pinagbigkis ng tadhana ang triplets sa Ilagan Isabela. Magkakasama pa sila ngayon sa kanilang kwentong success! Sabay-sabay na pumasa sa licensure examination para sa mga guro ang magkakapatid na sina Ace Dominic, Bart Dominic at Carl Dominic. Hindi man daw pagtuturo ang una nilang pangarap, tila nakatadhana sa kanila na maging guro. It runs in the family ika nga dahil maging ang kanilang kuya ay isa ring guro. Proud naman ang pamilya nila sa nakamit nilang success. Sasabak po sa komedya si Will Ashley sa pagbibidahan ng GMA Afternoon Prime Series na Delivery Boy. Gaganap po siya rito bilang Delivery Boy. At bilang paghahanda, nagpapadeliver daw siya nitong mga nakarang araw at inoobserbahan ang kilos ng mga courier. Feeling blessed si Will, lalo unang solo lead role niya ito. At ilan sa mga kasama ni Will sa serye sina Eric Quezon, Kim P. De Leon, Maricar de Mesa, Yasser Mata at iba pang mga kapuso artists. Sina Dominic Zapanta at Adolfo Alex Jr. ang direktor ng serye. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi!